Okay, magandang gabi mga kaworski, ano. So meron tayo ditong ginagawa ngayon na Honda Beat FI. Ang problema mga kaworski parang nakukulangan ako sa power kaya nadagdagan natin siya ng power mga kaworski. Ang problema ng unit na ito mga kaworski na dinala rito is di siya umaandar or sabihin na natin bulahok yung andar, ano. So maraming pinalitan na pyesa para mapatino ko lang to, ano. Pero syempre bitin pa rin ako. At ito ay galing sa ibang shop. Tapos ito, hindi siya mapatino. And then hindi rin siya nag-i-start. Parang nag-iba yung yung timpla ng makina kasi nahugot na daw to mga kaworski, ano. Nahugot yung makina. Dito ako sa mga Mio Grabis. Ay, Grabis sa Honda Beat, sorry. Dito sa mga Honda Beat mga kaworski, pag nabago ang chamber o nabago ang combustion chamber niya, yung parang anong nangyari tumigas yung presyon, ano. Hindi po kayang itulak ng magneto mga kaworski. Pero kung may time na nag-i-start kaso hindi siya dapat hindi ganun, dapat nag-i-start eh. Ito mga kaworski, ayan, may time na nag-i-start siya. So, nag-i-start naman siya. Then, patayin ko, may time na nag-i-start, may time na hindi siya nag-i-start. Ito, okay ngayon. Pero may time na hindi eh. Bayos Oo, kahit pa paano, goods na to, ano. Pero may babaguhin pa ako kasi ito, hindi normal mga kaworski yung yung throttle niya. Kasi kabisado ko mga kaworski yung mga Honda Beat eh. Alam ko yung mga power na yan. Kaya pagka malatang ganyan, may babaguhin lang tayo sa system ng ECU para makuha natin yung tamang timing mga kaworski, ano. So sa mga nice magpagawa ng mga ganitong problema, ito pala galing sa ibang shop na hindi po nila mapatino-tino. Lalo na po yung minor, minor. Actually, hindi nila mapaandar ng matino. Ayaw magalit. Pero ngayon, nagagalit na siya kaso kulang pa yan. Kaya, gagawa natin na pinaka N52 pala siya. So, ito, gagawa ko siya ng ibang file. Actually, may mga ginawa na ako dito. Mag-umpisa muna ako sa mababang file para makuha natin yung tamang timing. No, para pagka ginamit ng may-ari masiyan po siya, no. N52. Okay, wala rito Honda Beat FI. Ito. Honda Beat FI N52. Ito kasi meron tayo. Sa all stock ko lang muna siya ipo-program. So yan, magpo-program muna tayo mga kaworski na all stock. So meron pa rin pala tayo dito ang gawa mga kaworski na isa pa. Ano naman to? Suzuki Binis ba yan? Pangken? Galing na naman sa ibang shop, ano? Ito pakita ko sa inyo, ano? So ito pala yung galing na naman sa ibang shop. Dinala rito is hindi umaandar. Nakasakay sa kolong-kolong. Ang problema, marami. Okay. So marami tayong inayos dito. Ngayon kasi, hindi, kaya pala ay mag-start kanina Pangken yung ignition. Meron kasing ignition na ikinabit, napakalakas ng kuryente. Siyempre, pag lumalakas ang kuryente mga kaworski. So, ito yung niya. Masyadong malakas yung kuryente. Kaya, ang hirap paandarin. Napakahirap niya pa. Ito pala kalalagay lang pala namin kanina, okay? Kaya pala nag-start na siya, no? And then, pinunta ko na rin ng battery dahil yung battery niya kanis voltage niya 9 volts. Tsaka mahinang klase pa yung battery mga kaworski. Sa power, yun. And then, pinunta ko na rin ng, ano pa ba pinunta natin Pangken dito? Injector, yun. Isa sa mga problema kung bakit ayaw umandar kanina. Injector, ignition coil, at saka battery. So, yun yung mga pinunta namin. Ano pa? Wala na, no? Okay na. So, may pressure naman, okay. Ito naman, Yamaha Binis ba to? Binis. Binis. Ayan. Another, naman to? Troubleshooting. Ito ang problema mga kaworski, natulan na ng ECU. Ang problema, sabi
may-ari dun sa huli nila pag pinagpagawaan mga Kuwarski, ano. Sabi ko, pasyon nyo muna po rito. Tignan natin kung ano yung problema. Noon ba, pangkan? Naka-close. Sorry, naka-close pala. Wala po siyang check engine, pero yung kanyang ignition, injector hindi raw is nagra-running. So wala rin pump. Yeah. Wala. Kaya nga mapaklasin ko sana yun. Wala rin pump, ano. Okay, so maraming marami tayong ayusin dito. Kasi marami na rin, kasi binaklas-baklas na rin kasi nila to. So ito yung troubleshoot din natin mga Kuwarski. Ayan talaga, walang pump, walang injector, hindi nga tagagagana kasi walang nagpa-pump. So yan yung mga alamin natin mga Kuwarski, bakit nagka-problema, no. So ayan, baka may mga ganito kayong problema mga Kuwarski na hindi gumagana, umaandar, na sinukuha na ng ibang mekaniko. So yan yung mga gagawin natin ngayon. So tapos na itong ating mapping. Yan, dinagdagan lang natin ng konting power. Start natin. Yun. Tapos, kasi pag throttle ko kanina parang ang tigas. Ayun, parang bitin siya. Responsive ngayon ang makina niya. Kaya alam, may isa pa ako titignan. Saka pa to. Double check up ko itong TPS na nilagay, ano. Kasi ito, alalagay lang daw. Double check up na lang natin yan. Pero ito, responsive na. So, ayan, is working na tong unit na to. Minor na rin na maayos. Ayos. Patay? Ha? Okay, sige. Alamin natin yan. So ito kasi tinanggal na rin to, galing daw to sa Suzuki Casa, sabi ng nung may-ari. Pag nag-i-start meron pump. Pero dapat pagka yan, nag-on yan, lahat may pump na yan eh. So sige, alamin natin mga problema na yung mga Kuwarski, ano. Itong isa na to, konti na lang. Konting timing na lang, mape-perfect na to, ano. So ito pala, dinala rito, lusag-lusag yung wiring. So inayos na lang natin. Saka yung mga additional wiring dito, may connection din sa bakit nag-ground is namamatay. Kaya pinagtatanggal ko muna, install ko na lang ulit. Kasi ang ginawa nila mga Kuwarski ay nakakuha lang ng power supply din sa ignition, doon na lang nila tinap. So hindi po dapat ganoon, magdadirect sa mismong battery para safe mga Kuwarski, ano. So ito mga Kuwarski, yung mga gagawin natin ngayong gabi, ano. Try natin kung mayayari, ano. Kaya sa mga nice magpagawa sa amin, ang location natin mga Kuwarski, Cavite Bustos, ano. So wala tagang pump, ano. Wala. Ngayon, test mo yung yung pressure ng gas kung meron. So low-bat na rin, ma-charge na rin yung battery para sige. Ayan mga Kuwarski, sa mga nice magpagawa rito, ano. And then ito pa rin pala yung ito rin pala dinala sa akin to, patay. Share ko na rin sa inyo, ano mga Kuwarski. Ito ang problema naman to mga Kuwarski, yung receiver niya sira. Ngayon, nagkabit tayo ng another receiver. Pero two-way alarm na nilagay natin. Para ma-on natin yun, kasi ang problema na ito mga Kuwarski, hindi nag-trigger yung buo naman kasi switch na to. Yung switch pagka pinindot mong ganon, mag-on yung pinaka dito, papunta rito sa receiver para naman itawid ng solenoid. Kaso wala po siyang supply na ganon, kaya ayun, ayaw gumana ng ignition niya nung dinala sa akin. Hindi to umaandar, ano. Nabagak to ng 3 months ng dahil sa ganon. Ngayon mga Kuwarski, on natin. Yan. Pak. Ayos, dito may alarm pa, di ba? Start natin ngayon. Anis. Ayan.
Yan yung mga conversion natin mga ka-worship yan. Di ba? Pagka madiskarte yung mekaniko mo, save ang pera mo. Hindi ko na pinapili ng receiver. Dalawa pa ngayon yung remote niya. Di ba? Kahit patay mo, siyempre mamatay yan. Gawa nga nakatap to sa dito sa side stand, yung pinaka kill switch. Ayan. Pwede mo rin pampatay ito in case na nagawan siya mga ka-worship. Di ba? Ayos. Ayun, patayin natin. Tax. Siyempre pag hindi rin ma-on yan. Ayan. Hindi siya ma-on basta-basta kasi nakalock na yan. Mga ka-worship. Kaya pag pinindot natin to, dun lang siya mag-on. Ayun. Diba? Hi. Tayo natin. Lock. Ayan. Kahit anong pindot-pindot mo dyan, hindi yan mo-on. Kailangan kasi mag-trigger yung solenoid. Ayan. Ayos, diba? Yun lang. Ayan, sa mga nais magpagawa mga ka-worship yan, no? Actually, marami na tayong mga naipon na mga ng kaalaman. Kaya full tank na tayo mga ka-worship. Kaya sa mga nais magpagawa rito ng mga problema, lahat ito nang dinala sa amin ay hindi po umaandar. Ito hindi umaandar. Ito na lang, isa na lang. Binis na lang yung gagawin natin. Kaya sa mga nais magpagawa, pasyal na lang sa aming shop. Location natin mga ka-worship, Capitarina Bustos.